Mahigit 1,000 residente na wala ng tirahan sa malaking sunog sa Parañaque City. Ilang alagang hayop ang hindi nakaligtas. Nakatutok si Katrina Son. Hanggang bubong, umakyat na ang mga bumbero para maapulang apoy na sumiklab pasado alas 10 kagabi sa Gomburza Street, Barangay Santo Niño, Parañaque. Mabilis na kumalat at lumaki ang apoy, kaya agad natupok ang mga bahay at nahirapan sa pag-apula ang mga bumbero. Ang isa sa kanila ay kabilang sa 4 na sugatan sa insidente. Wala kami nailigtas kahit isa eh. Kasi wala nakakapanlumo. Lahat ng pinundar namin, nauwi lang sa isang idlap, wala na. 5:30 na umaga kanina, idineklara ang fire out. Tanging mga yero at ilang bakal ang naiwan mula sa mga bahay. Ilang alagang hayop din ang nasunog at namatay dahil di na nailikas. Wala kaming mga bahay. Parang hirap na hirap kami. Wala kaming isamba kahit isa, kahit ano, wala. Kwento ng isa sa mga unang tumulong para maapula ang sunog. Pilit nilang binubuksan ang bahay kung saan nagsimula ang apoy. Pagbukas namin ng pinto, sumalubong na yung gusto namin umakyat sana. Karos sumalubong na yung apoy. Nang mapagtantong di na nila kakayanin ang apoy, agad daw silang lumikas. Ang bahay ni Ruel na 2 buwan pa lang nakatayo matapos pag-ipunan ng matagal, kasama sa mga natupok. Importante, walang nadamay na individual, walang nasaktan, maski isa sa amin. Nasa mahigit 1,000 residente o 150 pamilya ang nasunugan. Ang iba sa kanila ay nasa evacuation center ng barangay. So far, 77 kasi yun nandito eh. Yung iba, nag-decide doon na lang sila sa area nila para bantayan kung meron pang ibang mga gamit na naiwan. Sa paunang investigasyon ng BFP, umabot sa ₱250,000 ang halaga ng pinsala ng sunog na inaalam pa ang sanhi. Para sa GMA Integrated News, Katrina Son, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.